Alam mo ba na sa mga barko, hindi lahat may nagpapabiyahe na ibang tao? Kasi kung cargo ship ang pag-uusapan, usually may tinatawag na charterer. Sila yung nag-rent ng barko para maghakot ng kargamento. Parang client kumbaga. Pero paano naman ang cruise ship? Yung mga barkong puno ng pasahero, swimming pool, buffet at vacation vibes. May charterer din kaya sila? O may ibang sistema? Dito na nagiging interesting. Sa cruise ships, kadalasan walang charterer. Oo, tama ang narinig mo. Ang mismong cruise company tulad ng Royal Caribbean, Carnival, MSC Cruises, sila mismo nagpaplano ng biyahe, nagbebenta ng tickets at nagpapatakbo ng barko. Ibig sabihin, sila na ang boss, sila pa ang customer. Unlike sa cargo ships na may kargamento tayo, biyahe tayo papuntang China. Sa cruise ships, baliktad. Parang ganito, gagawa tayo ng itinerary tapos hahanap tayo ng pasahero. Kaya mapapansin mo, ang cruise ships may fixed routes tulad ng Caribbean, Mediterranean at Alaska. Hindi dahil may cargo, kundi dahil doon gusto pumunta ng mga tao. Pero teka, ibig sabihin ba never nagkakaroon ng charterer sa cruise ships? Hindi rin. Meron pero rare lang. Halimbawa, may isang malaking kumpanya na gustong magpa-event pero hindi sapat ang hotel sa lupa. So anong gagawin nila? Rerentahan nila ang buong cruise ships. Yes, buong barko. Lahat ng kwarto, facilities, kanila for a certain time. Ito na yung tinatawag na full ship charter. Ito yung tipong isang buong kumpanya o organisasyon ang umuupa sa buong barko para sa isang specific na itinerary. Minsan naman, ginagamit ang cruise ships for pilgrimage trips, floating hotels, lalo na sa big events o kaya emergency housing. Sa mga ganitong cases, doon palang papasok ang charterer. Pero sa normal na operation, simple lang ang sistema. Cruise company equals operator plus seller plus planner. Kaya kung iisipin mo, ang cruise ship business ay hindi lang tungkol sa paglalayag. Isa rin itong tourism business. Parang airline pero mas sosyal. At dito pumapasok yung interesting part. Hindi sila naghihintay ng cargo. Naghahanap sila ng pasahero. Kaya bawat buffet, show, swimming pool, activities, lahat yan design para ma-attract ka sumakay at magbakasyon. So next time na makakita ka ng cruise ship, tanungin mo sarili mo, sino kaya ang nagpapabiyahe nito? At ngayon, alam mo na ang sagot, hindi charterer, kundi ang mismong kumpanya na gustong ibenta ang experience. So yun lang mga kabaro, sana ay may natutunan kayo sa munting deep dive natin sa likod ng mga dambuhalang barkong to. Next time na makakita kayo ng cruise ship, alam nyo na, hindi lang yan isang brand, kundi isang komplikadong partnership ng maraming tao. At kung gusto mo pa ng ganitong maritime facts na hindi tinuturo sa school, follow mo lang kasi marami pang sekreto ang mundo ng barko na hindi mo pa alam. Keep safe and God bless always, kabaro.